Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 18 na ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:51 ng umaga. Araw po ngayon ng Saturday. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Samuel Martires. Opo, yung dating ombudsman ay nangangatuwiran po eh. Nangangatuwiran pa siya ay wala naman sa hulog. Kaya nga ang title ko po ngayon ay Katuwiran ni Samuel Martires, wala sa hulog. O walang kwinta o walang basihan yung katuwiran niya. Opo. At yan po ang tatalakayin natin ngayon, ano? Katuwiran ni Samuel Martires, wala sa hulog. Ang sabi kasi niya, mga kababayan, mga minamahal, ang sabi niya ay kung kilala siya ni Duterte ng personal, kung kilala daw siya ni Duterte ng personal, bakit kailangan pa si Madriaga o kailangan pa ang bagman ay dapat daw ibigay na sa kanya ng rekta o diretsahan. Iyon po ang sabi niya eh. Ay anong koneksyon yun? Kahit na nga bata eh. O bata at matanda, kahit na hindi nagtatrabaho sa gobyerno, bata at matanda, iisipin, hindi gagawin ng presidente yan na iririkta yung pera sa'yo. Hindi gagawin yan. Kailangan niya ang tagapagdala o bagman o para palihim. Para palihim ay gagamit siya ng ibang tao o maraming layer ng tao. Mga dami, ganyan. Kaya itong katuwiran ni Martires, walang kwenta yan. Kung kilala daw siya ni Duterte ng personal o ni Sara Duterte ng personal, ay bakit daw kailangan pa na dadaan pa kay Madriaga yung pera? Hindi ba? Ay inuulit ko lang kahit na yung mga bata na nag-aaral pa sa elementary ay hindi uubra yung ganong sagot ni Martires eh. Hindi ba? Kasi kailangan po ng yung tagapagdala o messenger, hindi ba? O kaya ay tagapamagitan. Kasi nga mahirap ririkta eh. Halimbawa, si Ombudsman Martires pupunta ng Malacanang o anong ginagawa mo rito, hindi ba? Mapaghinalaan siya. Kaya ililihim po yan, gagamit ng ibang tao. Yan po ang nakikita ko na reason nung mga nagbablog ngayon. Ang reason nila ay, bakit yan ang katuwiran ni Martires? Bakit ganyan? Sagutin niya kasi ng point by point. Hindi pwede ang ganyan. Isishare ko lang po sa inyo, ang salitang ombudsman po ay galing po yan sa ibang bansa. Akala ko nga Pilipino yan eh. Filipino language hindi pala. Ni-research ko po yan, matagal na. Ang salitang ombudsman ay galing sa ibang bansa, probably sa Sweden, sa Switzerland, o yung magkakalapit na yan, Scandinavian o Netherlands ata yan eh. May Netherlands ba? Sila ang unang gumawa niyan
namumblema kasi sila sa korupsyon. Ang nagkukurap po yung matataas na tao, ma-impluensya. Yung po ang nagkukurap. 200 years ago pa yan, mayroon na sila yan, o 300 years ago. At ngayon na perfect na nila yan, yung salitang ombudsman. Halos wala ng korupsyon dyan sa Sweden, sa Switzerland, o sa Scandinavian. Nagsusuicide po ang mga tao dyan kung na-link sa korupsyon. Lalo na sa Sweden. Dahil nga ay pinapahalagan nila yung ombudsman. Ano ba ang ibig sabihin? Ay ang ombudsman po kasi ganito yan eh. Kung tawagin nila doon dati ay champion of the people o kaya protector of the people or abogado ng mga tao, advocates of the people, representative of the people. Bakit po representative? Ay diyan nga nag-umpisa yan eh. Isinama nila sa parliament. Member yan ng parliament dati na ang gagawin mo ay tutugisin mo lang yung mga korap. Kaya representative of the people. Ngayon, nung naging effective, kasi sila ang pumipili eh. Ibinubuto nila yan eh. O, sino ba ang matapang? Sino ba talaga ang walang corruption issue? Yun po, makamahirap. Yan nga, protector of the people. At hindi nababayaran. Ay ito si Martires, baka tumatanggap ito ng suhol eh. O, pahihinain ang kaso, hindi ba? Samantalang, ang posisyon niya ay yan nga, kinuha yan dyan sa Sweden. Pattern po yan sa Sweden. Kaya ang Sweden ngayon ay wala ng korupsyon. Halos zero. May pinsan po ako na nanggaling dyan US Navy, na destino sa dyan. Aywan ko kung mayroon silang harbor dyan o mayroon silang US Navy dyan. Ay ang tagal ko kanya, halos 3 years daw siya dun eh. Walang magnanakaw dyan, sabi niya. At yung mga tao dyan nagpapakamatay kung nahuli na nagnakaw. Ayan po ang sinabi niya sa akin. Iwanan mo kanya yung pitaka mo dyan, walang kukuha yan. O mga pagkain mo dyan o mga gamit mo, iwanan mo lang dyan, sabi niya, sa kalye, walang kukuha. Ganun po. Kasi nga na-perfect nila itong function ng ombudsman. Ay sa atin naman, walang kwenta itong ginawa ni Martires eh. Naging protector siya ni Duterte. Yan po ang masasabi ko dyan. Ngayon, sinabi ko na itong ombudsman dati, kasi nga pinag-aaralan pa nila dyan sa Sweden, pinag-aaralan nila, paano ba ito? Yung mga ordinary prosecutor natin, hindi kasi makakwan hindi makalaban sa mga malalaking tao o sa mga powerful. Dati ay yung mga pinuno ng mga ahensya ng gobyerno, nahihirapan lumaban ang prosecutor. Kaya nagkaroon sila ng special prosecutor. Ayan po, na binigyan ng kapangyarihan yan to investigate on their own, to suspend. Pwede pa nga tanggalin eh. Pero ako, hindi ako doon sa tanggalin. Dapat ang magtanggal ay yung korte mismo. Pwede siguro suspindihin hanggang 6 months lang o 1 year. Pero yung tanggalin ay parang yun, Sa bagay, pwede niyang i-rekomenda. Pwede niyang, ang ombudsman pwedeng i-rekomenda. Katulad ng ganun sa ginawa ni Conchita Morales kay Joel Villanueva, hindi ba? Hindi na pwede yan dahil nagnakaw yan, sabi niya.
ay pagdating sa Senado, o ang sabi ng Senado, ay tika muna, ay kami lang ang pwede magtanggal. Sabi po ng Senado, o kami lang ang pwede magtanggal. Ay ayan na nga po ang batas po talaga ay nagkakabuhol-buhol. Opo, kasi nga, ay ang akala ng isa ay pwede na yon, o ang akala ng isa ay okay na yon, o matalino siya. Pero hindi nga kasi nagkakabuhol-buhol po Ganyan po At ito nga ang parati kong sinasabi dito Walang maliligtas sa pagsunod sa batas. Ay pagpasensyahan nyo na po at parati kong sinasabi yan kasi nga nagkakamali po ang mga tao Ang akala nila ay lalo na noon kung magsalita si Duterte noon nung binilanggo niya si Dilima ay kailangan ipatupad natin ang batas, hindi ba? O ganun po nagagamit po ang batas para magpakulong ng mga inosente o mag-oppress o mag-exploit. Ayan po ang delikado sa batas Pero hindi po yan ang topic ko. Ang topic ko ngayon ay itong ombudsman na binaboy lang ang opisina ng ombudsman ay binaboy ni Martires. Pati nga yung salin ayaw niyang ilabas Samantalang nasa konstitusyon, kailangan yan ay ipakita yan. At yan makikita kasi o machichik ang tao, yung kawani ng gobyerno o empleyado ng gobyerno kung yumayaman. Ay halimbawa ay walang 1,000,000 ang sahod niya ng isang taon, ng isang buwan, walang 1,000,000, ay bakit? Saan siya kukuha ng milyon ngayon na income para idagdag doon sa niya, sa property niya? Yan po na-check. Ay sabagay, pwede po nalusutan yan. Pwede. Ang ginagawa po nila ay gumagamit sila ng mga dami. Yung kaibigan nila, doon nila pinapadiposito. Ay okay lang. Ideposito nila. Ay kung namatay naman sila. Hindi ba? Kung namatay na sila at hindi nila naayos yan, ay tika muna. Sabi nung anak nung kaibigan nila, ay tika muna. Ay sa tatay ko ito, hindi ba? Mga building, mga negosyo. Nangyayari po yan ngayon. Hindi ba? Tignan nyo po ang nangyari kay Kibuloy. Hindi ba? Nagtataka mga tao, saan kumukuha ito ng pira? Ay malabang ang suspect nila, diyan nilagak nila Duterte ang mga pira nila at yung mga ibang politiko diyan sa Mindanao. Kasi bilyon Nagpatayo nagpatayo ng dome, hindi ba? Nagpatayo ng dome ay wala namang 1,000,000 ang members niya pala niyan. Paano niya ba ipatayo yan? Ayan nga, kaya nga ang suspect dyan ay, pero nga ay kahit anong talino ng tao, okay, kumuha sila ng dami. Ay pero po may Diyos May Diyos po na kayang yung dami mo, ibubuko niya yan o ibibilanggo niya yan. Katulad ngayon na nangyari kay Kibuloy, hindi ba? O ano nga ang saysay? Hindi ba? Kahit na pa inilagay niya si Duterte na sa ngayon kanya ang administrator ng QOGC property ay si Duterte na, si Rodrigo Duterte. Ay nakulong din, hindi ba? At saka bawal po yan. Ang una kasi na administrator o property administrator dapat member. O kaya kung sa ari-arian niya na magkakamag-anak ay kamag-anak at able-bodied. Yan po. Alam ko yan kasi nga yung lolo ko naging administrator yan Yung lolo ko naging administrator ng 500 hectares. Napakalaki po niyan. Ay lolo ka ko, bakit ikaw ang kinuha nila? Ay ako kanyang pinakamatanda sa pinsan. Sabi niya. At dalawa yung pinsan ko kanya, yung mag-asawa. Parehas kong pinsan yan, sabi niya.
yung mag-asawa na namatay yung lalaki na una, tapos yung babae ay parehas na teacher eh. Ay kaya nakaipon sila ng pira. Ang dami nilang kayamanan ay walang anak. O, pinag-away-awayan na magpipinsan. Pero yung lulo ko naging administrator siya. Pero pinalitan din siya kasi nga hindi na siya able-bodied. Hindi niya napupuntahan yung iba eh. Sinasama niya ako eh, aywan ko kung grade 6 ako o grade 5. Naging administrator siya. Kaya alam ko yan. Nung hindi niya mapuntahan yung iba, kasi nga matanda na eh, yung lulo ko, pinalitan siya. Ay hindi na niya naasikaso eh. Kailangan pa niya ang bodyguard eh. Ako nga yung sinasama niya. Maalala ko nung isang araw eh, ako ang nagkutsiro ng kariton eh. Saan tayo kako pupunta, lulo? Ay pinuntahan niya yung yung kamalig eh. Yung kamalig ay tinanggal niya yung kandado eh. Kumuha siya ng palay eh. Wala magawa yung mga tao kasi siya ang administrator eh. Ganun. Ay ako nga, takot ako eh. Baka tagaing kami. Wala. Ganun po Ngayon ay ito, ay kahapon pala may nag-message doon sa vlog ko kahapon ay si Ana Marie Aldisimo. Ay salamat po sa comment mo na ganun nga yung nagpapasalamat ka kasi nagbibigay ako ng mga opinion na nanggaling sa Biblia. Ayan po ay salamat po. At tinignan ko ang oras ngayon dyan sa Pilipinas ay mga usually ganito kinuwang ko na eh, yung ina-upload ko na eh sa YouTube eh. 9:50 ng umaga, ng gabi. Diyan pala mag-aalas 10 ng gabi diyan ngayon. O alas 10 ng gabi. Usually ganito nag-a-upload na ako 9:30 ng gabi hanggang alas 10 o 10:30 ng gabi. Nag-a-upload ako. Araw-araw po 'yan Kung minsan nalilit lang ako ng 30 minutes At saan ka ba nanonood sa Ana Marie? Parang abroad ka rin eh o nasa ibang bansa. Sige po at salamat pinasalamatan ko lang. Ito lang ang isi-share ko po sa inyo Ito pong ombudsman, honor po ng Diyos yan. Opo. Gumawa ng batas para mayroon tayong special prosecutor. Remember napakataas po ng power ng ombudsman. Ay bakit yan? Ay ito nga Proverbs 31 verse 8. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Ayan po nakasulat sa Proverbs. Ito pong ombudsman na ito, siya po ang gumagawa niyan kasi nga siya ang humuhuli o siya ang nagpo-prosecute. Pag nagsusumbong yung mga tao, ay itong river control na ito o flood control na ito inumpisahan lang. Ay hindi na tinapos. Sinusumbong po yan sa ombudsman. O kaya, wala namang project dito. Bakit mayroong kinubra? Hindi ba? Ghost project. Ayan po, ang sumbungan po ay ang ombudsman. Kaya nga ito, Proverbs 31 verse 8, speak up for those who cannot speak for themselves. Hindi ba? Yung mga tao, takot yan eh. O kaya, mahirap yan, isang tuka, uunahin na nila ang pagkain nila. Paano sila maghanap ng pagkain? Kaya, dapat mayroon talagang ombudsman. Pero ito si Martires, hindi naman ginawa yan eh. Ang ginawa ni Martires, kabaliktaran sa ini-expect ng mga tao. Narinig ko siya noon, ang sabi niya ay wala daw batas. Hindi ba? Puro ganun siya eh.
wala daw batas na makapagpatino sa tao. Ay totoo naman yan kasi nasa Biblia po yan Pero iba po ang tinatalakay doon ni Paul. Nangangaral si Paul na ang batas yan, ang sabi ni Paul, ang batas is just our tutor to bring us to righteousness. Inaalalayan lang tayo to bring us to righteousness. Pero hindi ka madadala ng batas para i-save ka. Kasi nga ang mga tao hindi naman sumusunod sa batas Hindi ba? Lahat ay nagkasala. Lahat ay fallen short in the glory of God. Hindi umabot sa palatuntunan ng Diyos. Yan po ang sinasabi ni Paul. Kaya we are saved by faith. Yan po ang sinasabi ni Paul. Pero hindi pwedeng gamitin yon ni Martyrs na wala daw batas o wala pang batas na yun nga parang makapagpatino sa tao. Sinusurkat ko lang po yung explanation niya. Ay totoo po yan. At malamang galing na naman yan kay Kibuloy. Kasi nga nagbabasa si Kibuloy ng Biblia Alam niya yan. Pero ako, alam ko din yan. Kaya pinapaliwanag ko Bakit sinabi ni Paul na ganon? Ni Apostle Paul, bakit niya sinabi? Para ang tao ay magkaroon ng faith. Opo, para yung batas ay tinanggal na nga po ni Jesus Christ yan Ang sabi ni Paul ay Jesus Christ fulfilled the law so that He has the right to repeal the law or to remove the law so that those who cannot follow the law will be saved by faith. Yan po ang sinabi ni Paul Hindi ba? Masisave tayo sa pamamagitan ng faith. Ang sabi nga ni Paul gusto nyong sundin ang batas? Sabi ni Paul sundin nyo na, sabi ni Paul. Wala namang pumipigil sa inyo Sundin nyo na yung batas. Pero nire-remind ko sa inyo, yun nga ang sinabi ni Paul no one is justified by following the law. Is evident, sabi niya. No one is justified by following the law is evident. Pero ako ay sa makabagong interpretasyon ay totoo naman na actually wala namang sumusunod sa batas hindi ba? Nagnanakaw ba sila? Nangangalunya ba? O nagsisinungal? Wala naman talagang walang makakasunod sa batas ang ibig sabihin ni Paul doon. Sa totoo lang po. Hindi ba? Nagsisinungaling po tayo Hindi ba? Ay paano ka maliligtas ngayon? Kung i-claim mo na sundin natin lahat ang batas. Pero hindi po yan ang topic ko. Balikan ko po itong Zechariah 7:10. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner, or the poor. Do not plot evil against each other. Ayan po, maliwanag po yan sa Zechariah, hindi ba? Mayroon ditong widow, may fatherless, may poor, at saka foreigners, hindi ba? Huwag natin silang argabyaduhin, oppress. Ayan po nangyayari ay yan ang trabaho ng ombudsman, hindi ba? Kasi sumbungan po sila Champion of the people sila Yung ngayon ang tawag sa kanila, sa ombudsman, champion of the people. Kasi nga pinaglalaban nila ang mga maralita, ang mga nasa laylayan, ang mga nakasiparate, hindi ba? Parang outcast na ng gobyerno o ng society. Hindi ba? Ayan po. Isaiah 1:17, 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Pati widow hindi ba? Ay si Duterte po, yan po ang paborito niya, yung mga widow na i-oppress. Hindi ba? Mga widow, hindi ba? Si Lili Robredo, hindi ba? Saan ba natutulog yung gabi-gabi? Sabi ni Kwan, saan ka natulog kagabi? Ay bakit? Ay widow nga yun Kahit na mag-asawa yan, ay widow na Pero inilalagay sa isipan ng mga tao, ganyan po talaga ang loko na tao Inilalagay na parang mali Pero hindi Pag ang tao ay namatay na yung asawa niya, he is free.
si Espiritu Mary to anyone. Hindi ba? Ay, sasabihin ni Duterte na saan natutulong. Paborito ni Duterte na labanan ang mga widow ay si Kwan, hindi naman widow si Kwan, pero hiwalay sa asawa. Si Dilima. At saka si Ontiveros, kamuntik ipakulong yan, hindi ba? Gustong ipakulong ni Aguirre. Na-check lang dun sa cellphone, hindi ba? Ayan po, hindi ba? Ay, pero pagbabayaran nila yan kasi nga may Diyos May Diyos na alam yan. At ngayon na nga, nakikita ko po, wala nang kawala. Talagang nung nagtestify na si Madriaga, although na marami na nagtitestify yan na dati nilang kaalyado, isa na doon si Ragos, hindi ba? Nagtestify na yun Ang nagtataka lang ako, bakit ang mga tao ayaw maniwala? Ay, pero nga, mga kwal lang yan. Alam ko itong mga kwan, yung nagbablog, mga machine na malamang galing sa China. Iisa lang ang nag-ooperate yan doon sa computer, pero mayroon siyang maraming account o machine na mismo ang ginagamit niya. Kaya 1,000 yan. Pero walang able-bodied, wala. Kwan lang sila, machine lang. Maniwala po kayo sa akin. At pinag-aralan ko na yan. Bakit hindi sila magpakita sa mga rally kung talagang 1,000 sila? Hindi ba? At ang yayabang pa, hindi ba? Maniwala po kayo sa akin. At ito nga sa Psalms 82 verse 3, kaya mayroong ombudsman, ay ito rin utos din ng Diyos yan defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed. Ayan po. Kaya may ombudsman. Pero sa kasamaang palad po natin ay ito po si Ombudsman Martires ay naglingkod lang kay Duterte. Hindi ba? Hindi niya pinabayaan o ang pinotektahan pa niya si Duterte na hindi ipakita yung salin. Ay paano mo bang machichik ang kayamanan niya kung hindi makikita yung salin? Itatago na niya sa sarili niya. Pwera pa yung itatago niya doon sa mga dami niya. Ay pero po kahit anong gawin nila, may Diyos po May Diyos na nakikita lahat yan. At gagawa ang paraan ng Diyos, diniscuss ko na kahapon, gagawa ang paraan ng Diyos na madiskubre yan o mabisto yan. For it is God. Diniscuss ko kahapon, for it is God who works in us both o who give us both. Dalawang ibinibigay sa atin, the will and to do. Yung to do, yung mga oportunidad. Ayan po, ganyan kay Madriaga, hindi ba? Bakit ba bumaliktad si Madriaga? Ay wala na Patay na kung patay, hindi ba? Total, binilanggo siya Ay patay na rin ako. Ang ibig niyang sabihin yan, ay patay na rin ako Hindi ba? Ay kuwan na lang ako, gaganti na lang ako, o kaya mag-get even, o kaya ay wala nang kwenta ang buhay sa akin, patayin nyo na ako. Ganon po yan. Kaya mahirap pong lubusot dito ang mga Duterte Hindi ba? At kung sakali man napatayin nila yan, bukas makalawa. Ang sabi ni Walde Carbonell, ay baka patay na ito bukas sabi nila Ay mayroon pang darating na isa. Mayroon pa yan. Kasi nga, it is God who gave us both. Hindi ba? Kung patay man nila yan, ay mayroon pang isang kaalyado nila na ganyan din. Hindi ba? Hindi siya kinampihan ni Sarah. Ay paano ito? Ay ibinilanggo pa siya. Hindi ba? Wala na rin hindi ba? Kaya nga, hindi na-aatras yan. Sa palagay ko lang at yan nga kahit na patayin pa nila yan, may papalit pa dyan. Kasi nga, ay paulit-ulit na lang ako para maintindihan nyo po na it is God who gave us both or who works in us both. The will or ang nakasulat po ay to will and to do. Ayan po.
Hindi ba? O sige po, ano, hanggang dito na lang po, ano, at dalangin ko po sa Panginoon, sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.